Hello? Natanong niyo na ba sa sarili niyo, ano kayang klase ng dasal yung, alam yon, yung talagang nakakarating sa Diyos? May isang napakagandang kwento na may simpleng sagot dyan. Tara, simulan na natin. Okay, isipin nyo to. Kung mananalangin ka, ano mas okay? Yung parang ipapakita mo yung listahan ng mga good deeds o yung aaminin mo yung mga pagkakamali mo? Yang tanong na yan mismo ang puso ng pag-uusapan natin ngayon. Okay, game! Simulan na natin. May ikinukwento si Jesus at itong kwentong to para talaga sa mga taong, alam mo yon, sobrang bilib sa sarili. Yung tipong sa tingin nila ang gagaling nila, kaya naman mababa na ang tingin nila sa lahat ng nasa paligid nila. So, sa kwento, may dalawang bida. Yung una, isang pariseyo. Isipin nyo, siya yung parang religious superstar ng panahon nila. Talagang tinitingala, nirerespeto. Tapos yung isa naman, isang publikano o tax collector. At sila naman, kabaliktaran. Sila yung kinakainisan ng lahat kasi, tingin ng mga tao sa kanila, mga corrupt. Grabe yung pagkakaiba nilang dalawa, di ba? At mamaya, makikita natin kung bakit napaka-importante niyan. Okay, unahin muna natin yung pariseo. Siya yung tipo ng tao na pakiramdam niya, perfect siya. Para bang may hawak siyang checklist ng mga good deeds at lahat yon check na check sa kanya. Ganon siya ka-confident. So eto na, nanalangin siya. Pakinggan nyo to Parang deep prayer no? Para siyang nag-a-apply ng trabaho sa Diyos. Binabasa yung resume niya. Grabe yung pagbubuhat ng sariling bangko. So ano ba talagang sinasabi niya sa prayer niya? Kung hihimayin natin, una, nagtitiwala siya sa sarili niya, hindi sa Diyos. Pangalawa, minamaliit niya yung iba para lang iangat yung sarili niya. At lahat ng kabutihan niya, puro pang display lang, puro panlabas. Sa totoo lang, yung dasal niya hindi para sa Diyos para sa sarili niya. Okay, move on naman tayo. Punta tayo sa pangalawang character, yung maniningil ng buwis. Dito, makikita nyo agad kung gaano sila kaiba. Ang ikli lang ng dasal niya, pero ramdam na ramdam mo yung bigat, yung pagiging totoo. Walang listahan, walang pagbubuhat ng bangko, simpleng pag-amin lang. Nagkamali po ako, kailangan ko ng awa nyo. Itong maikling panalangin niya, parang sinasabi niya lahat. Alam niyang makasalanan siya, sobrang bigat ng nararamdaman niya, hindi man lang siya makatingin sa langit. At ang taming-tanging niyang pag-asa, awa na galing sa Diyos. Yun lang. So tingnan natin yung side-by-side comparison. Yung pariseo, mayabang. Yung publikano, mapagkumbaba. Sa panalangin, yung isa pinupuri yung sarili, yung isa humihingi ng awa. At etong pinakamahalaga, yung resulta. Yung mayabang, umuwing talo. Pero yung mapagkumbaba, siya yung pinatawad at tinanggap. At alam nyo, hindi lang to basta kwento. Itong aral na to nangyari sa totoong buhay sa isa sa mga pinakamalapit na tagasunod ni Jesus. Pag-usapan natin si Pedro. Nung una, medyo may pagkapariseyo din siya Sobrang tiwala sa sarili. Yung attitude niya, parang kahit iwanan kayo ng lahat, ako hinding-hindi. Ito na nga, sinabi ni Jesus na lahat sila iiwan siya. Pero si Pedro, nagyabang pa. Kahit lahat sila umalis, ako hindi. Yun yung sinabi niya. Pero yung sobra-sobrang tiwala niya sa sarili, yun pala yung magpapahamak sa kanya. So, tingnan natin yung journey ni Pedro. Nagsimula sa sobrang self-confidence, tapos yun na nga yung pagbagsak. 3 beses niyang ikinayla si Jesus. Pero yung pinakamahalaga, yung pagsisisi. Umiyak siya ng todo at dahil doon nakabangon siya ulit. Pinatawad siya at binigyan pa ng bagong misyon. Wow! Ganun kahalaga yung pag-amin sa pagkakamali. Okay, so pagkatatas nating marinig yung kwento ng dalawang nagdasal at yung kwento ni Pedro, ano ngayon yung aalisin nating aral dito? Simple lang, yung aral ay tungkol sa pagpapakumbaba. Ano ba yun? Yun yung pagtanggap na, hey, hindi ako perpekto, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng kapatawaran ng Diyos. Yun yung kabaliktaran ng pride, yung pakilamdam na kaya mo na lahat. Kasi delikado talaga yung pride. Sa lahat ng kasalanan, yan daw yung pinakamahirap gamutin. Bakit? Kasi para kang nagsusuot ng balute. Isang self-righteous armor na hindi pinapapasok yung tulong ng Diyos. Kasi nga ang nasa isip mo, kaya ko to, di ko kailangan ng tulong. Kaya naman, yung pinakaunang step para maling okay tayo sa Diyos ay yung pag-amin na kailangan natin siya. Doon tayo ligtas yung hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating galing, kundi umaasa tayo ng buo sa Kanya. At itong sinabi ni Jesus ang pinakasummary ng lahat, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba
ay itataas. Napakakalinaw, di ba? Yung daan pataas ay ang pagpapakumbaba. So, bago tayo magtapos, iiwan ko kayo ng tanong na to para pag-isipan. Sa bawat araw na lumilipas, ano kayang klase ng dasal ang nasa puso mo? Yung parang sa pariseo na naglilista ng achievements o yung parang sa publikano na simpleng humihingi ng tulong at awa? Isang magandang pagnilayan, di ba?